may nagtanong regarding prostate bleeding. Ang specific na tanong, posible po na may prostate ang tao kung umiihi siya ng dugo at minsan dribble ang ihi na paputol-putol. Kailangan pang i-push yung pag-ihi. Tapos minsan feeling ihing-ihi na, then pag umihi naman, konti naman ang ihi. Pakisagot lang po. Well, yung mga binanggit na symptoms nung nagtanong na to are called lower urinary tract symptoms. So meron yung patient na dribbling, intermittency, yung paputol-putol, tas kailangan ng straining, kailangan i-push para lang umihi. Then, urgency, feeling na ihing-ihi, pero kung umihi na, konti lang ilabas. So, weak stream or intermittency yung nangyayari. So, these are lower urinary tract symptoms that can be caused by an enlarged prostate. Pero, tandaan niyo yung mga symptoms na yan, yung mga constellation ng symptoms na yan, hindi lang prostate yung dahilan. Okay? Pwedeng may iba pa, pwedeng UTI, pwedeng bladder cancer, pwedeng kidney stone, bladder stone, urethral stone. Pero, dahil specific yung question niya about prostate, yes, ang sagot dyan, yes, it can be caused by an enlarged prostate. Okay, gusto ko lang linawin din ulit na kasi nagkakalituhan tayo sa terminologies eh. Sinasabi kasi ng mga tao, Doc, may prostate ba kapag may ganitong sintomas? Remember, when you're born biologically male, you're born with a prostate gland. Kasi part siya ng male reproductive tract. Ha? Part siya ng male reproductive tract. Ito siya. Yan. Yan ang prostate. Nasa likod niya yung seminal vesicle. Nasa ilalim siya nung pantog. Okay? So, ang prostate ba na malaki ay dumudugo? Pwede, posible, pero not necessarily na kapag malaki ang prostate ay dudugo na siya. Pero, the bigger the prostate, dahil pag malaki-malaki na yung prostate, pwedeng luminipis yung mucosa, lumalaki rin yung ugat, may ipit yung ugat, so may chances of bleeding na from the prostate. Okay? Ito, pag malaki-malaki na yan, pwedeng dumugo siya at lumabas yung dugo palabas or humalo sa pantog. So, kapag umihi ka, may dugo. Kaya, meron siyang, pwedeng may tinatawag na prostatic bleeding. Ang recurrent prostatic bleeding, paulit-ulit na pagdurugo ng prostate is already an indication. Dati, indication siya for open prostatectomy, for removal of the prostate. Pero ngayon, it's just an indication for surgery na bawasan yung prostate mismo. At pwede mo siya gawin minimally invasive way. So, pwede mo siyang kayurin ng current, TURP, or laser prostatectomy. Tatanggalin mo siya. So, bleeding is one of the recurrent bleeding. Prostatic bleeding is one of the indications for surgery ng prostate. Pag gusto mo tanggalin, pag kailangan ang tanggalin yung prostate. Okay? So, yung mga constellation of symptoms na tinanong ng user, hindi ko na pala nilagay username, yung ng follower natin na to, sana mapanood mo to kasi hindi ko na nalagay yung name mo eh. Pwedeng masolusyonan kapag yung malaking prostate ay tinanggal. Okay? But again, inuulit ko, yung constellation ng symptoms na hindi lang prostate ang may sala. So, trabaho nating dalawa, kung kayo ay pasyente, trabaho nating dalawa na diskubrihin kung ano yung nagkukos ng mga symptoms mong yan. At yun yung i-address. Okay? Okay, meron lang akong nakitang question dito na sasagutin ko ito mamaya. Joji, sasagutin ko tong question mong to dahil gusto ko tong question mo.
Okay. Okay. Aris, magre-reply ako sa'yo. Antay mo lang. Okay, so if you do not have any questions regarding this particular topic, thank you for watching. Thank you for listening. Ako po si Dr. Urologist. Good night.